Pamamaalam natin sa ating minamahal na si Sir Alfonso Rebucas. Pero bago po ang lahat, ang pamunuan po ng Eternal Gardens ay taos puso po kami nakikiramay sa pamilya at ganun din sa kanyang mga naulila. At ngayon naman po, para po sa ating panalangin, tinatawagan ko po si Ma'am Lydia. Let us all stand and put ourselves in the presence of our Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us all with the gift of His earthly life and has given to our brother Alfonso Rebucas his span of years and gifts of character. Hear our prayers through Jesus Christ, our Lord. Amen. Para po magbigay ng pasasalamat at mag-share ng happy moments kasama ang ating minamahal na si Sir Alfonso, nais ko pong tawagin si Sir Isidro para sa kanyang mensahe. Hello. Hi everyone. Pasensya na kayo. Hindi ako sanay maging special guest. Siguro naman, alam nyo, elder, brother ako ni Boy. Matagal kami magkasama sa Valenzuela, almost 3 decades. Alam ng mga kapitbahay namin nung araw. I should say kapitbahay, no? But I have stayed for a long time in Annette Street. Ang kapatid ko, in behalf of
Rebukas brother, my brother. Ako ngayon ang tumatayong tagapagsalita. Although, alam din ninyo how long I stayed in that place. Kasama na rin si Boy, kapatid namin. Ngayon, mayroon naman siguro naman almost nandito lahat ay connected to Rebukas family. And alam nyo kung sino ako. Ako si Sidring before. Pero sa sa Fairbox sisid na ako. Ngayon, gusto ko lang kung mayroon man ditong kapitbahay ng kapatid ko, si Boy, ipagpasensya ninyo kung mayroon man siyang naging hindi magandang naipakita sa inyo. Nandyan na siya, namamahinga na. Magpatawanan lang, patawarin natin, kalimutan na lahat. Tao lang tayo. All of us can commit mistakes, but Lord is always with us. So, forget everything. Kalimutan na natin. Mabuhay na tayo na. Salamat po ng maraming. Sige. Una sa lahat, salamat po sa mga sumama sa amin, sa paghatid po sa lolo namin. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Lolo Boy po yung tumatay parang pangalawang tatay ko. Yung parang naalala ko sa kanya is yung dibo ko. Siya yung proxy na ni Papa noon kasi hindi siya makapunta. So, siya yung last dance ko noon. And then, siya yung sa mga hindi nakakaalam po. So, ganyan lang si Lolo pero masayahin po siyang tao. So, yung ganong klaseng personality niya is ano rin siya, iyakin din po ito. So, siya nga ho yung nanalong best actor ng dibo ko. So, Lo, okay na, pahinga na. Kami nang bahala kay Meme at kay Zoe. Kamusta mo na lang kami, doon ka na kina Ma'am Rebukas, kina Lolo at Lola and Neneng. Yun lang po. Thank you po, ma'am. At ngayon naman po, nais ko pong tawagin si Ma'am Mary Ann para sa kanyang mensahe. Hello po. Alam niyo, grade 3 pa lang ako. Sanay na sanay akong magsalita sa harap ng mga tao. Ngayon hindi ko alam ang sasabihin ko. Sabi ko nga nung namatay si Papa, wala akong maramdaman. Kasi alam niyo naman yung mga nandito kung gaano siya kahigpit sa akin. Sobra. Parang nabuhay ako. Galit ako sa kanya. Lalo nung mga huling part na nagkasakit na lang. Sobrang hirap kasi yung buhay ko umiikot sa kanya. Parang minsan iniisip ko, kailan kaya ako magkakaroon ng normal na buhay? Tapos iniisip ko, bakit kaya hindi ako maiyak? Simula namatay siya, hindi ako maiyak eh. Galit ba ako? Wala ba akong pakialam? Wala akong matandaan. Wala blanco siya. Tapos dun sa kahapon, yung mga pictures, dun ko na-realize na naging mabuti naman pala siyang papa sa akin. Nung bata ako, lagi naman siyang nandun sa mga
Saro niya po yun. Meron saro ba yan? Meron. Putulin niyo, putulin niyo. Mamaya po. Katapos pa. Yun yan, napagka. Yung ano po, yung bata pa sa likod po. Sige po, lapit po kayo sa harapan. Hawak po tayo sa cover ng casket po. Sabay-sabay niyo pong ibababa. Spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. Sige po, pwede na po. Papataw po ng pwede po kayong lumapit po. Papakawin sa nakatawid. Papataw na po ng maayos po. Bye boy. Kapalik na lang ulit po sa may upuan. We love you boy. Bye bye.